Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa Barangay Kapre. Ako po ulit, si Boy Kapre. At tutunghayan po natin ulit ang isang kwentong halaw sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Christopher, o mas kilala sa Palayaw na Tupi. Nasa high school pa lamang ako nun. Mga nasa 15 anyos pa lamang siguro ako. Nung panahon niyon, buntis ang aking pinsan na si Ate Garda. Ang asawa ni Ate Garda ay isang pulis. At dahil madalas na nasa trabaho si Kuya Greg, ako ang ginawang kasakasama ni Ate Garda. Kasama yung iba ko pang pinsan at yung kapatid ni Ate Garda. Kami yung nagiging kasama ni Ate Garda sa bahay nila kapag wala si Kuya Greg. Kami po ay nakatira sa isang baryo dito sa probinsya ng Capiz. Medyo liblib yung nakuhang bahay nila Kuya Greg. At dito po sa aming lugar ay maraming kwento, lalo na patungkol sa mga hindi pangkaraniwan, sa mga kababalaghan, mga masasamang elemento, mambabarang, lalo na sa mga aswang. Iyon ang madalas ikuwento sa amin ng lola namin noong bata pa kami, lalo na kapag nagkakasama kaming magpipinsan. Siguro, nais niya lang kaming takutin. Makukulit kasi kami, lalo na ako nung bata pa ako. At laging nasa labas. Medyo matigas talaga ulo ko nun. Kaya kapag gabi na, kapag matutulog na, ay kinukwentuhan kami ni Lola tungkol dun. Nakikinig naman ako pero hindi ako naniniwala. Alam ko kasi na tinatakot lang ako ni Lola o pinapangaralan lang. At yun ang paniniwala ko. Naniniwala ako na walang aswang o multo o kahit mga engkanto. At sa tingin ko igawa lamang ito ng imahinasyon. Parang gawa-gawa lang nila. Dahil sa tinagal-tagal ko nang nakatira sa Capiz, ni minsan wala pa akong nakikita. Kahit mga magulang ko, tinatanong ko kung nakakita na ba. Pero wala rin. Kaya hindi ako basta-basta naniniwala. Taong 2014, at kagaya ng nabanggit ko kanina, buntis nung panahon na yun si Ate Garda. At sa tingin ko, 4 na buwan na ata yun o higit pa. At dahil sa tawag ng tungkulin ni Kuya Greg, madalas itong on-call, lalo na kapag gabi. Kaya madalas walang kasama si Ate Garda. Ang sabi ni Ate Garda sa amin, na madalas wala si Kuya Greg dahil magpapasko na. Mas kailangan daw sila na nasa lansangan. Kaya kami ang pinapasama sa kanya sa kanilang bahay. Naalala ko nun, December 23. At dahil wala kaming magawa, tumutulong na lang ako sa pag-aayos ng Christmas tree nila. Dahil papalapit ng Pasko, naghahanda talaga kami kasi bukod sa Pasko, yung ibang mga kamag-anak namin ay talagang dumadayo dito sa amin. Lalo na sa bahay ni Ate Garda. Mag-aarbo kasi magandayan si ate. Kaya talagang pinaghahandaan namin ang mga dekorasyon. At nagiging parang reunion na rin kasi ng pamilya namin. Matapos naming mag-ayos ng Christmas tree at iba pang Christmas decor, ay kumain muna kami.
Pagkatapos ay natulog na. Yung mga pinsan kong babae ay kasama si Ate Garda. Doon sila sa kwarto. Sila ang magkakasama. Ako naman ay doon sa sala natulog. Habang nanonood ng TV, ay medyo napapapikit na ako. Kaya inoff ko na yung TV at natulog na sa sofa. Pero maya-maya pa, ay parang hindi na ako makatulog. Pinilit kong matulog, pero parang biglang nawala ang antok ko. Pero nagpumilit pa rin ako. Nagpagulong-gulong na ako sa sofa. Natulog na ako sa sahig. Pero hindi pa rin ako makatulog. Hanggang sa lumipas na ang ilang oras, nananatili pa rin akong gising. Baka siguro sa Christmas lights, kaya hindi ako makatulog. Pero nung mga nakaraang gabi naman, dito rin ako natulog. Pero hindi naman to naging problema sa akin. Kahit bukas pa nga ang ilaw, nakakatulog ako. Pero nung mga oras na yun, meron akong kakaibang pakiramdam. Yung parang may nakatingin. Yung parang may nakamasid sa akin. Pero sigurado naman ako na sarado ang lahat ng bintana at mga pintuan ng bahay na yun bago ako matulog. Kaya yung nararamdaman ko nun ay binaliwala ko na lang. Sumunod nun, mga bandang 3:00 ng madaling araw, medyo nakaidlip na ako. Hindi ko alam kung paano pero bigla na lamang akong naalimpungatan. Tahimik naman yung gabi at tanging mga huni lang ng ibang insekto ang naririnig ko. Pinilit kong matulog muli. Subalit hindi na ako dinapuan ng antok. Napamura pa nga ako kasi madaling araw pa ako nagising. Kaya ang ginawa ko ay bumangon na lang muna at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ko na binuksan yung ilaw dahil bukas naman yung Christmas lights. Habang umiinom ako, ay lumapit ako sa pintuan sa may kusina. At napansin kong medyo nakaawang yun. Kaya nagtaka ako dahil sigurado ako na isinarado ko yun. Akmang isasara ko na yun nang makarinig ako na parang may kumakalas ko sa bubungan. Mahina lang naman ito. Kaya naisip ko na baka pusa lamang o yung mga paniki. Kaya nagpatuloy lamang ako nang magkaroon ulit ng pagkaluskus. At sa pagkakataong ito ay mas malakas na ito. At ang kaluskus na narinig ko kanina ay parang gumagapang sa bubungan. Kaya pinakiramdaman ko ito. Patuloy pa din ang pagkaluskus na parang papalapit patungo sa kwarto nila Ate Garda. Dun na ako kinabahan dahil natitiyak ko na hindi ganun ang galaw ng isang pusa. Medyo agresibo kasi yung pagkakalus ko sa bubong. Nang maya-maya pa ay parang kinakalkal na nito yung yero. Napaka-agresibo ng galaw nito. Kaya naisip kong i-text sila Ate Garda. Pero naiwan ko pala yung cellphone ko sa sofa. Kaya agad kong inilapag yung hawak kong baso at babalik na ako sa sala. Ngunit nahagip ng aking paningin ang kutsilyo na malapit sa lagayan ng mga baso. Kinuha ko ito at kaagad papunta sa kwarto nila Ate Garda upang gisingin sila. Tinakbo ko na yun. At
pagkadating dun ay kagad kong pinihit yung doorknob. Pagkapihit ko ay tila may pumipigil sa kabila nito. Ilang beses ko itong tinangkang pihitin. Kaya napakatok na ako sa pintuan ng kwarto. At biglang bumukas naman yung pinto. Pagkabukas ay napasigaw ang mga pinsan ko. At nakasampal pa ako ni Leia, yung kapatid ni Ate Garda. Akala daw nila kung sino yung nagbubukas ng pintuan. At hindi nila alam na ako pala yun. Mahilo-hilo ako sa sampal na yun ni Leia. Ang lakas. Sila Ate Garda pala yung nagbukas ng pinto. At gising na din pala sila. At maging sila ay naririnig ang kaluskos sa bubungan. Takot na takot sila, lalo na si Ate Garda. Subalit sa kabila ng takot niyon ay mukhang okay lang naman sila at walang napahamak. Maya-maya pa'y parang bumulong ang isa kong pinsan. Aswang yan. Bagamat kinakabahan ako, hindi pa din ako naniniwala sa pinsan ko. Iniisip ko na nun baka magnanakaw ito o kung ano pa man na masamang loob na nagtatangkang pumasok sa bahay. Maya-maya pa'y biglang tumahimik ang kapaligiran. Napakatahimik na ni ultimo huni ng mga kulisap sa paligid ay wala kang maririnig. Nagdadasal na sila Ate Garda sa takot. Kaya sinabi ko na muling ikandado ang pintuan ng kanilang kwarto. Kaya naisip ko na puntahan na sa labas kung sino man yun. Dahil nagdadalang tao si Ate Garda. Lalabasin ko na kung sino ang gumagawa nun para mapagsabihan, para tumigil na. Kaya lumabas ako sa pintuan sa may kusina, dun sa may nakaawang na pinto. Sa labas ay naroroon ang water tank. At may gate din dun kung saan naroon naman ang maliit na hardin. Madilim ang paligid. Ngunit salamat sa tulong ng mga Christmas lights dahil kahit papano ay naaaninagan ko ang dinaraanan ko. Una kong pinuntahan yung water tank dahil nandun yung hagdan na konektado sa bubong ng bahay. Dahan-dahan akong naglakad patungo dun. Hindi naman ito kalayuan. Ngunit siniguro kong hawak-hawak ko ng mahigpit yung kutsilyo bago ako makarating sa hagdan ng water tank. Inakyat ko yung hagdan upang silipin kung ano yung nasa bubungan. Nang bigla akong nakarinig muli ng pagkaluskos. Ngunit sa pagkakataong ito, parang galit na galit ito. Na parang sinisira na yung bubungan. Para akong naging tuod sa aking pinapwestuhan habang naririnig ko yun. At nananatiling nakakapit lang ang isa kong kamay sa hagdan ng water tank. Pakiramdam ko parang papalapit na ito sa akin. Nang maisipan kong iumang ang hawak kong kutsilyo sa aking harapan. At nanatili lamang ako sa ganung posisyon habang hinihintay kong papalapit sa akin. Makalipas ang ilang sandali, wala namang sumugod sa akin. Hanggang sa makarinig ako ng huni. At kakaibang huni yun. Parang ngayon lang ako nakarinig nun. Hindi ko maalaman kung anong huni yun pero sobrang takot ang idinulot niya ito sa akin. Nagpasya na akong bumaba mula doon sa water tank. Sa sobrang takot parang nanginginig ang aking kamay. Nang may biglang lumundag sa bubungan
na malapit lang sa posisyon ko. At sa sobrang takot ko'y napasigaw ako. Pero parang walang boses ang lumalabas. Hindi ko mawari ang kanyang itsura pero ang nagpagimbal sa akin ay ang nakalabas sa bibig nito. Nagtataglay ito ng napakahabang dila. Gumagalaw ito na parang may sariling buhay. Takot na takot ako nung mga sandaling yun. At sinabayan pa yun ng pag-angil ng nilalang at patuloy ang pagtulo ng malagkit na likido mula sa dila nito na parang laway. Takot na takot ako. At bukod pa dun ay kapansin-pansin ang napakalapad na pakpak nito na parang sa paniki. Ngunit napakalaki. Sa sobrang takot ko hindi ko na malaman kung anong ginagawa ko. Na parang kumikilos ang katawan ko ng kusa. Pero ang alam ko lang nun ay sumugod ang nilalang na yun patungo sa akin. At maya-maya pa'y natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa baba na ako. Nalaglag na nga ata ako. Pero wala akong maramdamang iba kung hindi takot. At halos kasabay nun ay ang pag-angil ng nilalang na yun na parang nasaktan ito. Kaya kumaripas na ako ng takbo papasok ng bahay. Kasunod naman nun ay ang malakas na pagaspas ng pakpak. Halos masubsob ako sa pagtakbo dahil sa labis na takot. At sigaw ako ng saklolo. Kaagad namang binukas ng mga pinsan ko yung pintuan ng bahay habang nagsisisigaw din ang mga to sa takot. At kaagad-agad ay ikinandado namin ang bahay. At bukod pa doon ay hinarangan ko pa ng mga pwedeng iharang sa pintuan. Ngunit habang ginagawa ko yun ay biglang may gumalabog sa pintuan na yun. Napakalakas nun. Naging kaming lahat na nasa bahay ay nagulat. Kaya hinarangan pa namin ng kahit anong pwedeng iharang ang pintuan. Abot-abot ang aking hingal ng mga sandaling yun. Nang maya-maya pa ay nagtanong si Ate Garda, "Tupe, nasugatan ka ba?" "Hindi po ate," sagot ko. Matapos yun ay itinuro ni Ate Garda yung kutsilyo na hawak-hawak ko. Pagkatingin ko ay may bahay dito ng dugo. At dun ko na naisip na nung sinugod ako ng nilalang na yun ay posibleng nasugatan ito. Patuloy pa din ang pagpagaspas na naririnig namin. Parang patuloy ito sa pag-ikot sa itaas. Umiikot lamang ito. Na parang nag-aabang at nagmamatag kung kailan aatake. Takot na takot kaming apat at bawat isa sa amin ay naghawak na ng kahit ano na pwede naming ipamprotekta sa amin. Hanggang sa makarinig kami ng sigaw mula sa labas ng bahay. Pagkadinig nun ay napaiyak na si Ate Garda at sumigaw din ito. Ang boses na yun ay walang iba kundi kay Kuya Greg. Para akong napunutan ng tinik sa pagdating ni Kuya Greg nun. Dahil bukod sa akin ay may isa pang lalaki na pwedeng makatulong sa amin. Kaagad tiningnan ni Kuya Greg ang kanyang asawa at tiningnan kung ayos lang kami. Halos mabulol-bulol pa ako sa pagturo sa water tank. Halos hindi ako maintindihan ni Kuya Greg. At para akong baliw na turo lang ng turo sa water tank. Dahil hindi ko matapos-tapos ang aking sinasabi.
Nang masiguro ni Kuya Greg na okay lang kami ay maya-maya pa inilabas na nito ang kanyang baril at kaagad tinungo ang water tank. Galit na galit si Kuya Greg at panay mura na lang ang aking narinig. Pinailaw ni Kuya Greg yung ilaw sa labasan ng bahay namin. Hawak-hawak nito ang baril. Umakyat ito sa hagdan sa may water tank. Pagkatapos ay sumigaw ito. Kilala kita! Huwag mong aswangin yung anak ko at asawa ko! Pupuntahan kita sa inyo! Sigaw ni Kuya Greg. Nang maya-maya pa may kumaluskos muli sa bubungan at nagsigawan na naman kami sa loob ng bahay. Kasunod nun ay nagpaputok na ng baril si Kuya Greg. At halos kasabay din nun ay ang pagpagaspas ng pakpak na parang lumipad ang nilalang na to palayo. Base sa tunog ng pakpak nito, ramdam namin ang paglipad nito dahil sa pagpagaspas ng pakpak. Ilang sandali pa'y kumakatok ng muli si Kuya Greg sa pintuan at muli kaming binalikan. Nakalipad daw yung aswang palayo at papunta ito sa madilim na parte. Kaya pinaputokan niya na lang ng warning shot. Inutusan kami ni Kuya Greg na kumuha ng asin. At pagkatapos ay nagsaboy kami ng asin sa labas ng bahay at sa bubungan. Hindi ko alam kung bakit nito ginagawa yun. Pero ang sabi ay pangontra daw yun sa aswang. At dun ka pa lamang dinalaman ang iba pang pwedeng pangontra sa aswang. Dahil kahit papano ay may nalalaman si Kuya Greg sa mga nilalang na to. Nagsaboy kami na nagsaboy ng asin sa paligid. Hanggang sa mag-umaga na. Sa kabila ng nangyari ay tuwang-tuwa si Kuya Greg sa amin sa pagtulong namin kay Ate Garda. Pero higit siyang natuwa sa ipinakita ko. Dahil ang tapang ko daw. Pwedeng-pwede na daw akong magpulis. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam paano ako nasugatan ng aswang na yun. At hindi ko talaga alam paano nangyari yun. Matapos yun ay palagi na namin ginagawa ang pagsasaboy ng asin. Sumunod na araw ay magduduty na muli si Kuya Greg at kami muli ang kasama ni Ate Garda. Subalit dahil sa nangyari ay maging ang iba naming mga tiyuhin at iba naming kaanak ay naroroon upang bantayan si Ate Garda. Ang dami na namin sa bahay na yun. At ginawa namin ito hanggang sa makapanganak si Ate Garda. At hanggang sa mag-anim na buwan na ang kanilang baby. Kaming mga kaanak ang kasama ni Ate Garda. Dito kasi sa amin ay may balibalita na naninirahan raw ang isang aswang at isa itong babae. Kaya nga kapag lumalabas ako ng bahay, ay tinitingnan ko ang mga kabaryo namin para alamin kung sino yung aswang. Ang alam ko kasi ay nasugatan ko ito. At base sa reaksyon nung nakita ko ay parang sa mukha ito nasugatan. At sa paglilibot-libot ko, isa sa malayong kaanak namin ang hindi daw naglalabas dahil na aksidente at nagkaroon ng sugat sa muka. At ikinuwento ko yun kina Ate Garda at Kuya Greg. At maging sila ay gulat na maaring ang isa naming kaanak ay aswang.